Okay, contract discharge. So, pag sinabi mong contract discharge, ito yung pag-end ng contract o pag-end ng agreement legally. So, may iba't ibang types, no? May iba't ibang type ng contractual discharge o contract discharge. Yun yung discharge by agreement. So, kahit hindi pa namimit yung contract, pag yung dalawang parties is nag-agree, sige, ano na to, pawalang bisa na natin tong kontrata na to, yun pwede. Basta nag-agree, no? Yung discharge by breach kasi nilabag nung isa sa mga party yung kontrata, which is yung common, dalawang common yan, yung breach at saka yung rescission. Okay, yung rescission naman, dahil may ginawa kang mali, misrepresentation, hindi pala ikaw yung nagpakilala, at saka may ginawa ka, example nitong rescission na to, yung halimbawang hindi ka pwedeng sa player, hindi ka pwedeng PBA player, hindi ka pwedeng masangkot sa gulo outside the basketball court. Nakipagsuntukan ka, nakipagbarilan ka, nakipagbugbugan ka, ayan. Yun yung rescission. Discharge by rescission. Yun. Pag sinabi mo namang by frustration, merong event na hindi nasusunod yung originally na pagkasunduan. May event na hindi sinasadyang nangyayari na nagpapababago doon sa napagkasunduan. Kumbaga dahil sa event na yon, hindi na napupulfill yung contract. So yun yung sinasabing discharge by frustration. So yun, alam na natin yan. Rescission pala yung discharge by rescission pala yung nagulo ka, misrepresentation, ganyan, or nademanda ka, nagkaroon ng legal action sa'yo, o yung litigation na tinatawag. So yun, maganda. Kasi almost all businesses goes into contracts. Meron silang mga agreement. So dapat alam natin yung contractual discharge na yan at saka yung mga types niyan. Part yan ng business law knowledge natin o commercial law knowledge. Very thankful tayo na nalalaman natin yan. Very thankful ako at nalalaman ko yan. Siguro yung iba alam na, pero ako hindi pa. So, good thing to know na may ganyan. Pinaninindigan ko na yung tawag ng kaibigan kong si Rogelio Masmela Jr. Tinatawag akong attorney JJ. Pero, yun yung hindi ako na-offend doon. Hindi ako na-offend doon sa attorney JJ na yun. Kasi, nagbabasa ka eh. So, kailangan may description kung bakit ka nagbabasa ng attorney J. Ba't ako tinawag na attorney JJ? Kasi nagbabasa ka. Hindi yun para tuyain ka. Di ba? Kasi, malapit yun dahil may ginagawa ka, nagbabasa ka ng batas. So, numero unong tatawagin akong attorney JJ. Kaysa naman doon sa pogi, na hindi naman ako pogi. Mas malupit yun. Tapos, gagamitin pa yung, walang yun ang mali. Yung malayo sa itsura mo, malayo sa ginagawa mo, yung binabansag sa'yo, yun ang mali. So, yun lang po.